Si Jiraiya ay nagsimulang mag-alala para kay Naruto at Sakura. Pumunta si Sakura sa ospital at sinabi kay Naruto na gusto niyang subukang muli na ibalik si Sasuke. Dahil dito, kumawala si Naruto sa hawak ni Shizune at kinausap si Sakura tungkol dito. Humiling si Jiraiya kay Tsunade na bigyan sila ng misyon kasama silang dalawa. Pagbalik niya, nakita niyang kinakausap ni Naruto si Sakura at sinasabing hindi niya pipigilan ito sa paghahanap kay Sasuke. Parehong sinabi ito ni Jiraiya at ibinalita na may misyon sila. At may kinalaman ito sa paghahanap kay Sasuke. Agad silang lumarga papunta sa Land of Sound para hanapin ang Otogakure. Habang nasa daan, nalasing si Jiraiya sa isang bar at hinabol ng mga gangster, samantalang si Naruto at Sakura naman ay nakatagpo ng isang misteryosong ninja. Habang tinitingnan nila ang mapa papunta sa kanilang destinasyon, napansin nila ang mga malaswang larawan. Agad na naisip ni Naruto at Sakura na isa na naman itong patutunguhan ni Jiraiya. Pero nang makarating sila, mas malala pa pala ang lugar kaysa sa inaakala nila. Dumiretso si Jiraiya sa isang bar na puno ng babae at sinubukang suhulan ng mga ito para makakuha ng impormasyon tungkol sa Otogakure. Kahit anong alok niya, wala silang alam tungkol sa lugar, maliban sa isang blonde na babae na nagsabing ang boss niya ay may alam. Biglang napaligiran si Jiraiya ng mga magnanakaw na nagpaulan ng arrows sa kanya. Ginamit niya ang Needle Jizo para protektahan ang sarili. Sumugod ang pinuno ng mga magnanakaw pero sinalubong lang siya ni Jiraiya ng Rasengan. Nagulat ang lahat nang malaman nilang isang Sannin si Jiraiya. Matapos nito, muling nagtanong si Jiraiya tungkol sa Otogakure at sa Fuma Clan. Ibinunyag ng mga bandido na si Orochimaru ang nagdulot ng pagkawasak at pagkakawatak-watak ng Fuma Clan. Samantala, naghanap ng pagkain sina Naruto at Sakura at nakasalubong ang ninja na umatake sa kanila dati. Pero sugatan na ito. Pinagdesisyonan nilang tulungan ito. Matapos gamutin ni Sakura ang sugat, nagtanong siya tungkol sa ninja. Laking gulat ni Naruto nang malaman niyang babae pala ito. Siya ay si Sasama na galing sa Fuma Clan. Sinabi niyang inatake siya ng mga tauhan ni Orochimaru at inakala niyang kasabwat din sila ni Orochimaru kaya niya sila inatake. Ikinwento rin niya na gusto niyang iligtas ang pinsan niyang si Arashi na sumama kay Orochimaru kasama ang ilan pang miyembro ng kanilang clan para buhayin muli ang kanilang lahi. Sa kasamaang palad, natrap sila sa isang kubo dahil sa Wind Spider Technique at Empty Cicada Shell Technique ni Jigamo. Iniwan ni Naruto si Sakura para lumaban sa mga kalaban. Gumawa siya ng maraming clones para mag-scout sa paligid pero bigla siyang sinalubong ng Earth Release Antlion technique ni Kagero. Sinubukan ni Naruto gumamit ng Shadow Clones pero biglang gumuho ang buong arena. Nahulog siya at ang mga clones niya sa ilalim ng buhangin. Saktong dumating si Jiraiya, tumawag ng isang dambuhalang palaka at niligtas silang tatlo. Maya-maya, nagdesisyon si Jiraiya na magpahinga at kumain. Pero si Sasama, may ibang plano, linagyan niya ng pampatulog ang tiyan nila. Pagkainom ni Naruto, Sakura, at Jiraiya, agad silang nawalan ng malay. Plano niyang ipasa sila kay Orochimaru para malaman kung nasaan si Arashi. Pero nang malaman niyang papatayin lang sila, agad siyang nakiusap na huwag ituloy. Dito na lumabas ang totoong plano, hindi talaga nakatulog si Naruto. Bigla silang umatake. Biglang sumugod si Kagero at ginamit ang isang malakas na teknik na nagpapapahina ng buhay niya para umatake kina Naruto at Jiraiya. Matapos nito, tumakas siya kasama sina Jigamo at Kamikiri. Nang malaman ni Jigamo at Kamikiri na ginagamit lang pala sila ni Orochimaru, bigla silang naghimagsik at inatake siya. Pero malas nila, mukhang tinapos sila agad ni Orochimaru. Si Sasama ang nagdala kina Naruto, Jiraiya, at Sakura sa taguan ni Orochimaru. Pero dahil delikado, pinabalik nila siya sa bayan. Para hindi mapasubo agad, tinawag ni Jiraiya si Gamakichi para maunang sumilip. Pagdating nila sa loob, may 3 daanan sa harapan nila. Si Jiraiya dumaan sa kanan at malas niya, may dalagang tumugtog ng instrumentong pang-akit sa kanya. Ayun, naloko siya at natrap sa loob. Si Naruto at Sakura naman, dumaan sa gitna. Biglang may patibong. Nahulog si Naruto sa tubig. Si Sakura, na determinado talagang mahanap si Sasuke, hindi na nag-aksaya ng oras at dumiretso sa isang malaking pasilyo. Habang si Gamakichi naman, dumaan sa kaliwa at kalaunan ay nakatagpo rin si Naruto. Pagpasok ni Sakura sa isang malaking kwarto, nandun na sina Kabuto at Orochimaru, at halatang handang-handa na sila. Sinubukan ni Sakura lumusot kay Kabuto pero wala siyang nagawa. Dumating si Naruto sa tamang oras para iligtas si Sakura, pero sinabi ni Kabuto na patay na raw si Sasuke. Sinabi ni Naruto na huwag maniwala at nagsimula ang laban.
Nagtagumpay si Naruto kay Kabuto gamit ang Rasengan, pero natrap siya sa mga chakra thread na nakakabit sa puso nila. Kung tumigil ang puso ni Kabuto, titigil din ang puso ni Naruto. Habang sinusubukan ni Kabuto na patayin ang sarili niya para mamatay din si Naruto, sinubukan naman ni Sakura na tulungan siya. Pero sayang, yung mga special threads ay hindi pwedeng putulin. Dumating si Sasama at binigyan si Sakura ng espesyal na tag mula sa Fuma Clan na makakatulong para iligtas si Naruto. Pero yung Kabuto na nakalaban nila, hindi pala siya ang totoong Kabuto. Si Kagero pala yun, at nakuha niyang mamatay habang sinasabi kay Sasama na huwag niyang alamin kung ano na ang naging itsura ni Arashi. At sa wakas, natagpuan nila si Arashi na nakatago sa ilalim ng anyo ni Orochimaru. Sinabi ni Arashi na nagbago na nga siya. Nakipaglaban si Naruto kay Arashi, pero natrap agad. Si Sakura, akala'y patay na siya, kaya pinrotektahan siya ni Naruto. Nasaktan siya, kaya nahirapan umatake. Natrap siya sa isang teknik na pwedeng dumurog sa kanya kung hindi siya makakatakas. Si Sasama binanatan si Arashi kaya nakatakas siya sandali. Pero si Arashi, galit na galit at gusto pa niyang patayin si Sasama. Si Sakura biglang sumabat para protektahan sila. Sabay sabing ibibigay ang buhay niya para sa mga kaibigan niya. Tapos si Naruto sinabing hindi siya pwedeng mamatay. Gusto nang tapusin ni Arashi si Naruto, pero si Sasama biglang gumawa ng distraction at nakasurvive si Naruto. Dahil sa explosion, tinamaan si Arashi at nakatakas si Naruto. Pero biglang lumabas si Arashi at pinrotektahan si Sasama. Biglang nagsimula mag-collapse ang lugar at dumating na sina Jiraiya at Gamehiro. Si Arashi, tinapon si Sasama kay Jiraiya at sinabi na hindi na siya makakaalis dahil siya ay isang puppet lang. Bago sila umalis, sinabi ni Arashi kay Naruto na buhay pa si Sasuke at ginagamit bilang vessel ni Orochimaru para ma-reincarnate sa loob ng 3 taon. Pagkatapos malaman yon, umalis na ang grupo. Si Arashi naiwan na lang. At ang Fuma Clan, nangako na i-rebuild ang town nila, tapos lahat bumalik sa Konoha. Pagdating sa Konoha, si Shikamaru nagsabi kay Tsunade na dapat may medical ninja sa lahat ng maliliit na pluton. Sinabi ni Tsunade na mahirap maging medical ninja at hindi lahat kaya ito. Feeling useless si Sakura, kaya sinabi kay Tsunade na gusto niya maging apprentice at matutong maging medical ninja. Pumayag naman si Tsunade. Matapos ang mga pangyayari sa Land of Rice Fields, naghahanda na ang lahat para sa kanilang training. Pero bigla, may bagong banta na dumating. Si Mizuki ay bumalik at may plano siyang tumakas mula sa Konoha Correct Ional Facility gamit ang tulong ni Fujin at Raijin, ang legendary Stupid Brothers. Pero parang may kinalaman na si Orochimaru sa lahat ng ito. Pinadala sina Asuma at Kurenai para tanungin si Mizuki, pero habang papunta sila, nagkaroon ng aberya. Dumating si Naruto at nakita niya ang dalawang Jonin na talo at sugatan. Si Shizune at ang kanyang team ay humarap kay Mizuki, pero lahat sila ay natalo. Nang bumalik si Tonton Baboy para magbigay ng babala kay Tsunade, si Naruto na mismo ang nagdesisyon na hanapin si Shizune gamit ang tulong ni Tonton. Dumating si Kakashi at nalaman ang nangyayari. May isa pa siyang misyon, kaya tinawag niya si Pakkon para gabayan si Iruka papunta kay Naruto. Habang tinutulungan ni Pakkon si Iruka, nakarating sila sa lugar kung nasaan si Naruto. Pinadala ni Pakkon si Tonton pabalik sa bayan. Pagkatapos ay natagpuan nila si Shizune. Hinabol nila si Mizuki, pero nahulog sila sa isang trap. Doon, sinabi ni Iruka na hindi si Shizune ang kanilang nakita, kundi si Mizuki. Inaatake ni Mizuki si Iruka habang si Naruto naman ay nakikipaglaban kay Fujin at Raijin. Pero hindi umubra ang mga atake ni Naruto. Habang nahihirapan si Naruto sa mga legendary Stupid Brothers, si Iruka naman ay may sariling problema kay Mizuki. Sinusubukan ni Iruka na maibalik ang mabait na Mizuki, pero sinabi ni Mizuki na ang tanging dahilan kung bakit siya naging mabait kay Iruka ay dahil gusto niyang maging paborito rin siya ng Hokage. Gusto lang pala niyang gawing miserable si Iruka at gawing outcast. Naghanda na ulit sila para maglaban. Samantala, pagkatapos ng ilang Shadow Clone attacks, nahanap ni Naruto ang pagkakataon para gamitin ang Rasengan. Aksidenteng winasak ng magkapatid ang kanilang launch at tinamaan ni Naruto ang kanyang sariling Shadow Clones. Habang papatayin na siya, dumating si Shikamaru, Choji, at Ino para magligtas kay Naruto. Sinabi ng Team 10 kay Naruto na sila na ang bahala sa magkapatid. Ginamit nila ang kombinasyon ng kanilang mga skills para ma-immobilize sila. Si Naruto naman, nagmamadaling pumunta para habulin si Iruka na nakikipaglaban kay Mizuki sa isang building na ginagamit para mag-test ng mga academy instructor. Dito nalaman na magkaibigan pala sila ni Iruka at Mizuki noong bata pa sila, pero si Mizuki, gusto lang talagang makalapit sa Hokage. Ibinunyag ni Mizuki na naging mas malakas siya at natutunan ng mga bagong techniques habang nakulong siya.
Samantalang si Ino, Shikamaru, at Choji ay nag-ayos ng bagong formation nila. Si Mizuki naman ay naglagay ng mga exploding tags sa building at pinasabog ito habang si Iruka ay nandoon sa loob. Nakipagkita sina Naruto, Iruka, at Pakun kay Tsubaki na fiancé ni Mizuki. Dumating siya para makipagtulungan sa tatlo dahil siya raw ay may kasalanan kasi hindi niya napigilan si Mizuki dati. Samantalang si Shikamaru, Ino, at Choji naman ay hirap na pigilan ng mga legendary stupid brothers at alam nila na hindi sila kayang talunin, kaya't pinipigilan na lang sila para magkaroon ng dagdag na oras. Habang nangyayari ito, natuklasan ni Tsunade ang nakakagulat na lihim tungkol kay Mizuki at Orochimaru. Kaya't siya ay nagmadaling umalis para makialam. Sina Naruto, Iruka, Pakun, at Tsubaki ay nakarating na kay Mizuki, pero huli na, natapos na niya ang formula na ginagawa niya. Bigla na lang uminom si Mizuki ng formula at naging isang malaking halimaw. Si Naruto naman, agad na nakapansin at nagsabing parang si Orochimaru ito na may cursed seal transformation. Si Mizuki ay determinadong pahirapan si Naruto at Iruka, at mukhang siya pa ang may kalamangan dahil sa lakas at bilis na nakuha niya. Samantalang si Ino, Choji, at Shikamaru ay parang malapit ng mag-collapse at ngayon ay nakalaya na si Fujin at Raijin. Pero biglang dumating si Tsunade at tinalo agad ang dalawa, parang mga bata na pinagalitan. Sumuko sina Fujin at Raijin at pumayag na bumalik ng tahimik sa institusyon nila. Si Mizuki naman, lahat ng bilis niya ay ginamit niya sa lakas. At naghanda ng tapusin si Naruto. Pero si Iruka, may naisip na planong pang-distract, kaya natrap si Mizuki. Binigyan ni Iruka ng pagkakataon si Naruto na gamitin ang Rasengan kay Mizuki. Nang matamaan si Mizuki, bumalik siya sa original form niya at sobrang damaged. Dumating si Tsunade at ipinaliwanag lahat tungkol sa potion na ininom ni Mizuki. Hindi na siya makakalaban bilang shinobi. Sa huli, hinalok ni Iruka ang lahat para mag-treat sa ramen bar at naiisip kung paano siya naligtas ni Naruto. Katulad ng ginawa niyang pagliligtas kay Naruto dati.